Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. May panibagong banat si US President Joe Biden laban sa China na tinawag niyang isang time-ticking bomb. Sinabi ito ni Biden sa gitna ng mataas na unemployment rate at aging workforce sa naturang bansa. Ayon kay Biden, bagamat wala siyang hangarin na saktan ng China, pero patuloy siyang nakasubaybay sa galaw nito. Dagdag pa niya na kapag ang isang tao aniya ay maraming problema, hindi maiwasan na gumawa ng masama sa kapwa. Noong nakaraang buwan, tinawag nitong diktador si Chinese leader Xi Jinping na hindi nagustuhan ng naturang bansa. Samantala, ibinunyag ngayon ng Chinese Ministry of State Security na may natuklasan silang kaso ng pang-espiya na kinasasangkutan ng Central Intelligence Agency o CIA. Ayon sa naturang tanggapan, isang Chinese national na nagngangalang Zeng ang nagbunyag ng core secret information. Inilahad umano ni Zeng ang pakikipag-usap nito sa isang CIA agent na nakabase sa US Embassy sa Rome, Italy at hiningan ng mga sensitibong impormasyon ukol sa Chinese military kapalit ng malaking halaga. Sinibak na sa pwesto ang nasa 20 jail guards kaugnay ng nawawalang bilanggo sa New Bilibid Prison. Kinumpirma ito ni Bureau of Corrections o Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. sa isang panayam at sinasabing isinasailalim na sa investigasyon ang mga bantay. Naninindigan naman si Catapang na nakatakas ang hinahanap na bilanggong si Michael Angelo Cataroha gaya ng inihayag nito sa pagdinig sa Senado. Katunayan, aniya, bantay sarado na ang bahay ng nanay ni Cataroha sa Angono, Rizal at sa huling impormasyon ay gusto umano itong isuko kay Senator Raffy Tulfo. Aabot sa 11 miyembro ng New People's Army ang sumuko sa pulisya sa Libertad, Butuan City. Ayon sa Police Regional Office 13, isinuko rin ng mga ito ang kanilang baril at mga bala bilang patunay ng tuluyang pagtalikod sa armadong pakikipaglaban. Sinabi ni Pro 13 Director Police Brigadier General Kirby John Craft na ang mga sumuko ay isa sa ilalim sa proseso para sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Para sa Kidlat News Update, Renz Zelinon, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.